Zeno ito. Hindi mo siya kilala. Si Shenman, ang anak na babae ng pamilya Shen. Ang bagong kasal na asawa ni Bushan. Hay sasabihin ko sa iyo. Kanina nakita ko ang gago na si Bushan. May kasamang babae siyang pumasok, baka mamaya. Sakto nating makikita pagpasok natin. Ang matinding away ng kabit at ng asawa. Hahaha, ang saya isipin. Pero teka, si Bushan talaga. Ang hirap hulaan ng taste. Mayaman at maganda na. Ayaw pa, gusto pa ng butot bala. Dibia? Ako, hindi pa ako nakakapunta sa ganitong okasyon. Babalik na lang ako. Dahan-dahan kang masanay pag nasa abroad ka na. Madalas mong mararanasan to. Bo, hindi na ba natin hihintayin si Mrs.? Di ba sinabi ko sa'yo na sabihan siyang huwag pumunta? Huwag mong sisihin si Secretary Lee, ako ang nagsabi. Nahuwag sabihan si Ate Shen. Natatakot ako sa sasabihin ng iba, kaya sa tingin ko, mas mabuting kasama mo si Ed Shen. Biglang dumating si Shenman. Siguradong magkakagulo. Po, Sige, hindi kita sisihin. Bantayan mo sa pinto pagpasok niya. Paalisin mo agad. Baka huli na Bo, tingnan mo doon. Shenman. Bakit ganyan ang suot niya? po. Ate Shen, hindi ba alam na ayaf Montag? Na matingkad na kulay. Nandiyan pala si Mrs. Bo. Sino naman yung kasama? Ni Mr. Bo? Ikaw yung estudyante pinapaaral. Ni Shen na si Sukyan Kian. Hello, ako si Shenman. Pwede mo rin akong tawaging Tigret Bo. Kumusta po, Mrs. Bo? Balita ko iskolar ka ni Shan. At balak mong mag-abroad. Magaling si Kian sa pag-aaral. At mag-abroad pero takot siya. Kaya dinala ko siya para makakita ng mundo. Ngayon lang to para makakita siya. Pagbalik niya, mamahalin mo na siya ng lubos. Shan, alagaan mo si En Su. Upo muna ako. Yung mainay na Shenman. Biglang naging mabait. Kung tama ang alala ko sa auction na to, may isang lupang tiwangwang naging mahal. Dahil sa mga high-end na proyekto sa paligid. Dahil desidido ka nang umalis sa Bushan. Kailangan mong maghanap ng paraan para sa sarili mo. Bo, ako ba talaga ang magtataas ng placard mamaya? Siyempre, lakasan mo lang ang loob mo. Oo. Ngayon ay simula na ng tunay na pagsubasta para sa araw na ito. Una sa pagsubasta ay ang Chanrui Zonfu. Panimulang presyo ay 1.5 bilyon. 1.6 bilyon. Ako ay 1.7 bilyon. Ako ay 1.7 bilyon. 2 bilyon. Ang binibini ay nag-alok ng 2 bilyon. May mas mataas pa ba? 2 bilyon, unang tawag. 2 bilyon, pangalawang tawag, sold. Ngayon ay simula na ng pagsubasta para sa Haicheng Sinyu. Panimulang presyo ay 1 bilyon, Haicheng Sinyu. Isang basurang lupa pa at 1 bilyon, tanga lang ang mag-alok nito. 2 bilyon. Ano ba ang problema ng babaeng ito? Bo, walang halaga ang lupang ito. Sister Shen, mukhang masasayang lang ang 2 bilyon mo. Shenman, ano ba talaga ang balak mo? 2 bilyon, unang tawag, hi. Nababaliw na ba si Shenman? 2 bilyon para sa basurang lupang ito? 3 bilyon.
Sia Uduo, nababalif ka na ba? Naalala ko itong si Xiaodu. Nagnegosyo ng alahas, kailan pa siya? Naglarong real estate development. 4 bilyon. Shenman, tumahimik ka. Beş bilyon. Isa 0 bilyon. Nababaliw na talaga ang babaeng ito. Ang lupang ito ay hindi man lang nagkakahalaga ng 1 bilyon, pero gagastos siya ng 1 bilyon para bilhin ito. 1 bilyon, unang tawag, 1 bilyon, pangatlong tawag, sold. Sa wakas ay nakuha ko na, pero dahil dito. Nadagdagan pa ng 8 bilyon ang gastos ko. Lahat ito ay dahil kay Xiaodu. Hala. Nakatingin sa iyo si Shenman ngayon. Mukhang gusto na niyang patayin ka. Bo, ang ginagawa ni Sister Shen ay magdudulot na malaking lugi sa iyo. Ang nag-alok ang magbabayad, walang tutulong sa kanya. Okay, tapos na ang pagsubasta para sa araw na ito. Salamat sa inyong lahat sa pakikilahok. Shenman, kung hindi mo naiintindihan ang real estate, huwag kang makialam dito. Shen, ang ginagawa mo ay magdudulot ng pagkawala ng 100 bilyon kay Boss Bo. Nixu, nagkakamali ka. Ang lupang ito ay para sa akin. Walang kinalaman si Bushan dito. 100 bilyon iyan, Shen. 100 bilyon lang, para lang iyan sa iming banyo, et zaka. Ito ang mayamang pamilya Shen na kayang tapatan ang kayamanan ng bansa. Tama ba ako, MS, Shen? 100 bilyon para lang sa paglalaro. Narinig kong nagpakasal na si Boss Bo, kaya siguro itong kasama niya ay si Mrs. Bo. Ako. Ito ang aking asawa na si Shenman. Kanina sa auction, nakita kong nagtatawanan kayo. Akala ka ito si Mrs. Bo. Kung ganun ang sinasabi mo, siguro itong babae ay ang sekretarya ni Boss Bo. Kanina pa nagtataas ng bid. Secretary Lai, ihatid mo si Qian Powi. Opo, Boss Bo. Hindi na namin kayo abalahin. Tara na. Hanggang kailan mo ako hahawakan? Kung gusto mo lang ng atensyon ko, hindi mo kailangang gawin ito. Ang yabang mo naman. Ano ang relasyon mo kay Xiaodu? Wala, hindi ko siya kilala. Shenman, sa labas, ikaw si Gurabo. Pakitandaan mo ang iyong posisyon at lumayo ka sa ibang lalaki. Bushan, bago mo hingin sa iba. Hingin mo muna sa sarili mo. Nang dinala mo si Sukian-kian, naisip mo ba ang iyong posisyon at ang aking mukha? Kanina pa pinapunta ni Secretary Lee para sabihin sa'yo. Para sabihin na hindi na ako kailangan. Kahit si Audo na hindi naman kasama. Nakamali ng kilala kay Enretbo, lalo na ang iba. Kung talagang gusto mo si Sukian-kian, edi maghiwalay na tayo. Shenman, ano ba ang problema mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Ang 100 bilyon ay hindi malaki para sa pamilya Shen, pero ang problema, ang mga asong gubat ng pamilya Shen ay naghihintay lang na mapahiya ako, ngayon pa. Hindi dapat sila pagbigyan. Sino pa ba ang pwedeng lapitan? Alam ko na, sa mga susunod na taon, mabilis na sasakupin ni Xiaodu ang mga negosyo sa Haijin. At maglalaban sila ni Bushan para sa dominasyon. 100 bilyon para sa kanya, walang kahirap-hirap. Gusto kong humiram ng 80 bilyon sa iyo. Mission, ong dali mo namong magsalita. Ikaw mismo nagsabi, 100 bilyon hindi sapat para sa inyong gumawa ng kubong palikuran. Tinutulungan kita para hindi ka mapahiya. Hindi mo ba nakikita? Ngayon ko lang naranasan kung ano ang tinatawag na kagalitan ang nagmalasakit. Bago mo ako utangan, sabihin mo muna sa akin kung bakit. Ako mapapahiram sa iyo ng 80 bilyon? Dahil yung lupa sa New Moon na kayang bilhin ko ng 20 bilyon. Bigla kang sumingit at nagtaas ng presyo. Kaya nasayang lang ang 80 bilyon ko. Hindi sapat ang dahilan mo. Pahiram mo ako ng 80 bilyon pagkatapos ng 3 taon, babayaran ko ng buo pati interes. Anong 3 taon? Hindi ako sang-ayon.
Sige, papahiramin kita. Hay naku. Xiao Duo, nawawala ka na ba sa isip? Pera. Ipapadala ng finance department sa iyo. Kontrata na lang pag-usapan natin mamaya. Salamat, Xiao. Magandang partnership ito. Xiao Duo, gago ka. Asawa ni Bozian yon. Bakit mo siya pinapahiram ng pera? Dahil maganda siya? Ohoho. E di ako na lang gumastos para sa panliligaw mo? Ang babaeng gusto ko. Ako ang magbibigay ng dote. Ako ang bahala. Dote? Asawa ni Boshen si Shenman. Anong klaseng dote ang ibibigay mo? Ano ka? Balif? May asawa na, magdodote ka pa? Isa kang baliw, dalawa kayong baliw, lahat kayo baliw. Dati, bihira lang pumasok si Bushan. Sa bahay, kailan pa siya naging ganito ka-attached sa pamilya? Shenman, Ano? may naghahabol ng bayad mula sa auction house. Alam ko, Kung kulang ang pera mo, pwede mo namang sabihin sa akin. naayos ko na. Saan ka kumuha ng ganoong kalaking pera? Personal kong usapin yan, wala kang pakialam. Huwag mong kalimutan, asawa mo ako. Asawa? Laging kang nahihiya sa titulong yan, kailan ka pa nagkaroon? Nang malasakit na maging asawa ko. Nagmamadali ka lang dahil natatakot ka. Nawala ng mahigit 100 bilyon na apektuhan lang ang pamilya Bo. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang maapektuhan ang pamilya Bo. Malinaw sa akin. Ang ating relasyon ay negosyo lamang, magkasama tayo sa tagumpay. At magkasama rin sa pagkatalo. Ngayon, hindi mo na kailangang bumalik sa bahay. Nang 3 beses sa isang araw. Hindi ko inasahan na ganun kabilis si Xiao Duo. Ganito, bukas may isang dinner party, sumama ka sa akin. Ako, Ayaw mo ba? kung tama ang alala ko, ito ay isang international dinner party. Napaka-importanting okasyon, bakit bigla niya naisip na isama ako? Bakit hindi mo isama yung si Sukyan Kyan? Ikaw ang tunay na inrabo, natural na ikaw ang dapat na. Kasama ko. Sige, dapat nga akong sumama sa mga ganitong okasyon. Dahil negosyante rin naman ako. Kailangan kong makipag-network. Sige, maghahanda na ako. Kahit papaano, payag pa rin siyang maging inrabo sa ngalan lamang. Kian, ang Swerte Montag SA Boyfriend Montag. Ang dami niyang regalong magagandang damit sa iyo. Siempre naman. Ang international dinner party na ito, ang boyfriend ko pa. Ang nag-organize para sa akin, para makilala ko ang mga foreign entrepreneurs. Dapat talagang maganda ang suot ko, para hindi siya mapahiya. Hello Secretary Lee, bababa na ako. MSU, sinabi ni Boss Bo na hindi mo na kailangang sumama ngayon. Ha? Bakit? Dadalhin ni Boss Bo ang kanyang asawa ngayong gabi. Kaya, Dadalhin ang asawa? Ang galing naman. Hindi naman kasi gusto ni Shan. Ang babaeng iyon na si Shenman, bakit bigla? Kian? Nasaan na boyfriend Montag? Baka naman niloko ka? Hindi naman. May biglaan lang siyang lakad, sinabihan niya akong mauna na ako. Kian. Sabi mo, sa international party ngayong gabi, makikilala mo ang maraming foreign entrepreneurs. Pwede ba? Naisama mo rin kami? Gusto rin naming makita. Gusto rin namin, ako. Chan, best friends Teo. Bilang hostess ng party, hindi naman siguro wala kang karapatang magdala ng bisita. Oo nga. Siyempre naman. Sige, mag-ayos kayo, sasama kayo sa akin mamaya. Basta bago nila makita si Shenman. Humanap lang ng dahilan para palisin sila, okay na siguro yon.
handa na ako. Woo, ang ganda ng suot ni Mrs. na to. Mas maganda kesa kay Miss Su. Okay lang. Hindi ko napansin dati. Ang ganda pala ni Shenman. Wow, ang social naman nito. Parang sa pelikula lang. Tintin. Kuhaan mo ako ng picture, ipopost ko sa social media. Bilisan nyo, papasok na tayo, Sage. Mauna ka, susunod ako. Kasama ka, boss ko. Ewan, hindi ko kilala. Tika Kyang. Hindi ba to quotes ng boyfriend mo? Zino, yung babeng bumaba? Shenman, ay naku. Bakit ang aga nila? Tian, boyfriend mo. Baka may kabit, hindi pwede. Hindi ganoon ang boyfriend ko. Paano naman hindi, sa tingin ko? Nagsinungaling lang siya sa'yo, ginamit niya lang yon. Para makipagkita sa iba, huwag niyong sabihin yan. Tulad ng boyfriend ko, napakagaling. Siyempre maraming babae ang gustong sumama sa kanya. Pero haharapin niya yon, pasok na tayo. Kyang. Masyado kang mabait, ikaw ang bida ngayon. Nang api pa sa'yo, sino ang makakatiis niyan? Bilang best friend mo, tutulungan ka namin. Tama si Yinging, dadalhin ka namin para humingi ng paliwanag. Anong kabit ni Boss Bo? Bilis, kuhanan ng litreto. Huvak. Oy! Ikaw talaga, walang hiya kang kabit, nang akit ka pa. Sa harapan ng tunay na girlfriend. Tintin Yingying. Tigil na kayo, hindi maganda to para sa lahat. Kian, huwag mo nang pakialaman. Ganitong klaseng babae, walang moral. Dapat lang nailantad siya para matuto. Kung ano ang tama at mali, tama Kian. Huwag kang mag-alala, nandito kami para sa'yo. Kami ang iyong sandigan. Babaeng pera, Sukyan. Hindi nila ako kilala, hindi mo rin ba ako kilala? Gusto kong magtago sa kahihiyan, hay naku. Yes, boss ko. Yung babaeng kasama niya sa mga party. Kakapicture ko lang sa kanya, ilang araw lang ang nakalipas. Baka naman, tutong kabit siya? Buti na lang bihira dalhin ni Shan si Shenman. Sa mga party, walang nakakakilala sa kanya. Miss, naiintindihan ka o. Ang pagnanais mong malapit kay Shan, hindi kasalanan yan. Pero sa ganitong okasyon, hindi tama ang ginagawa mo. Tigil na ang pagkuha ng litrato, hindi maganda ito para sa kanya. Ang galing mong magpalusot. Mabait si Kian, tinatanggol ka niya. Ganito ka lang sumagot? Mga babaeng katulad mo na. Nang agaw ng boyfriend ng iba, hindi karapat-dapat. Makatanggap ng kahit anong respeto. Binigyan pa kita ng mukha. Ikaw nakabit, ikaw pa ang nanapak. Sukyan, bakit hindi mo sabihin kung sino talaga ang kabit? Tintin, Yingying, alam ka o. Para sa ikabubuti ko ito, pero ayokong magdulot ng problema kay Shan. Kaya, pasok na tayo para malaman mo kung paano dapat kumilos ang tunay na asawa. Talagang kapag walang hiya, walang talo. Hay naku, ikaf na walang hiya, kabit ka. Mabait ang puso ni Kian. Ayaw kanyang ipahiya, pero hindi ibig sabihin. Pwedeng magmalaki ang isang kabit, dapat lang. Naipakita namin sa iyo para malaman mo kung ano ang tama at mali. Tumabi kayo, dumating na si Boss Bo. Ay naku. Ikaf pa ang gumiti. Sukyan, ano ba ang kinakatakot mo? Naku Kian, sobrang bait Montag kasi. Tingnan mo itong kabit, inaasar ka na naman. Kian, huwag kang mag-alala, itong babaeng ito. Bahala na kami, hindi ka masasangkot, ngayon din. Kung hindi kita papaluin, hanggang sa magdugo ang ilong mo. Hindi ako karapat-dapat maging best friend ni Kian. Subukan mong galawin siya. Boss Bo. Sasabihin ko sa inyo, sa high society, mahalaga ang reputasyon. Bago pa makita ni Shan, umalis na kayo. Ako na ang bahala dito,
sige na, umalis na kayo. Salamat Kian, salamat, sige na, alis na. Tabi po, pasensya na, tabi po kayo. Boss Bao, ano ba talaga ang relasyon ninyo ng babaeng ito sa tabi mo? Ito ang aking asawa, si Shenman. Kung siya ang MRS Bo, sino naman itong babaeng ito? Ate Shen, kasalanan ka o ito. Hindi ko sila na-control ng maayos. Mga kaklase ko, nagdulot sila ng malaking hirap sa iyo. Ganoon ba? Ano ang nangyari? Ganito po, boss po, zabi NG kaklase ka o. Gusto nilang pumunta sa party para makakita ng iba't ibang bagay. Wala akong magawa, kaya dinala ko sila. Hindi ko inasahan na magkakamali sila. Sa relasyon ninyo ni Ed. Ako. Mukhang si Engla Su ay nahirapan din. Nga ate, kasi madalas akong sunduin ni Boss Bo sa school. Kaya akala nila, siya ang boyfriend ko. Pasensya na ate, hindi mo ako sisisihin, di ba? Ganito na lang, Manman, yung dalawang kaklase. Ako na ang magpapaliwanag. Tingnan mo si Kian. Alam na niya ang pagkakamali niya. Wala namang nangyaring masyado. Malala sa'yo, kaya hayaan na natin ito, okay? Ang labo ng acting mo. Ikaw lang, Bushan, ang maniniwala dyan. Pero, hindi na importante yan. Tama si Boss Bo, maliit na bagay lang ito. Hindi mo na kailangang isipin pa, Jinasu. Boss Bo, noong nakaraan, gumastos ng 1 bilyon si ate ng walang kwenta. Mukhang hindi niya naiintindihan ang finance. Pero ngayon, maraming mga eksperto sa finance ang narito. Natatakot ako baka hindi niya kayanin sa tabi mo. CJ, manatili ka na. Magandang opportunity din ito para sa future abroad mo. Boss Bo, yung Mises. Samahan mo siya. Baka kasi magulo ulit tulad noong nakaraan. Mrs., si MS Su ay isa sa mga pinag-investan ng kumpanya, kaya, Okay lang, naiintindihan ko. Sige, mauna ka na. Ziga. Paano ko makikipagkaibigan sa mga foreign guest dito sa party? Miss Shan, nakaka-board mag-isa lang uminom. Samahan na kita. Bakit kami time siyaw para hanapin ako? Ang dami. Diyan ang mga elite. Bakit hindi ka makipag-network? Para makakuha ng mas maraming deals. Mas masaya ang uminom kasama mo kesa magdial. Ang daming bisita ngayon, ikaw na 17 anyos pa lang, ay nakapag-travel na sa buong mundo at marunong ng 5 wika. Bakit hindi ka makipagkaibigan? Mukhang ang pagiging ignorant mo ang nagpabagal sa akin. Muntik ko nang makalimutan ang kakayahan ko. Master Xiao. Ako ang iyong pinagkakautangan. Kailangan kong maging maingat. Paano kung bigla kang tumakbo? Sa panahon ng globalisasyon ngayon, walang institusyong pampinansyal ang kayang harapin ng mag-isa ang lahat ng hamon. Marami kang alam, Masu. Salamat sa papuri, lahat ay dahil sa magaling na pagtuturo ni Bo. Kumusta, Emarbo? Matagal ko na naririnig ang tungkol sa iyo. Zeno ito? Ay, Ito ay isang financial tycoon mula sa Qatar. Sige nung si Difen. Interpreter, tawagin ang interpreter. Bo. Kumusta? Ako ang asawa ni Bo. Masaya akong makilala ka sa Haicheng, sana ay. Mapatawad mo ang anumang kakulangan sa aming pagtanggap. Shenman, huwag kang magulo, hindi ito. Ang pwedeng basta-basta guluhin. Ate Shen, ito. Ang pagkawala ng kooperasyon ay mas malaking problema kaysa sa pagkawala ng mukha ng grupo. Salamat. Bakit ngayon ka ulang napansin? Ang palaaway at magulong si Shenman ay marunong pala ng ibang wika. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Magaling, Shenman. Kung gusto mong magpakitang gilas, hayaan mong magpakita ka ng husto. Naalala ka na si Mr. Shidefen ay mahilig sa klasikal na musika kung ngayon ay maaring magpatugtog si Ed Shen. Hindi ba't mas magiging malapit ang ating relasyon kay MR Shidefen? Kian. Huwag kang magulo. Paano kaya naalala kong sinabi ni Ed Shen na marunong siyang tumugtog? Sana ay kasing galing ko rin ang ete. Mahilig si Amy Shidefen sa klasikal na musika.
Oo, mahilig ako, marunong ba si Mrs. Bo? Kaunti lang. Po, ano ang sinasabi nila? Ay, Shenman, huwag kang magulo. Hindi ka marunong tumugtog ng piano. Hindi ko ginagawa. Ang mga bagay na hindi ako sigurado. Hindi ko naman binigyan ng pagkakataon na magpakita. Noong nakaraang dinner party sa Bo family, nagpiano ka, pero tingnan mo. Ang laking kahiyan ang nagawa mo. Nakalimutan mo na ba? Ano ba yung tinagtawag mo? Kung hindi mo kaya, bumaba ka na lang. Hindi ko inakala na ang asawa ni Boshan ay pala talagang walang kwenta at nagsasabi pa na marunong. Nakakahiya talaga. Bakit gulo-gulo ang sheet music na to? Tama na. Shan, may nagbago sa sheet music. Siyempre, naalala ko. Ay naku, nakalimutan ko pala yon. Shenye, okay lang kung hindi mo kaya, Kazi. Ang pagiging totoo ang susi. Ah, alam mo rin pala. Akala ko sa mundo mo. Puro plano at pagkalkula lang. Ako, Shenman, si Kankian ay mabait lang na nagpapayo. Pwede bang huwag kang masyadong masakit magsalita? Habang hindi pa lumalaki ang isyong ito, dalhin kita. Parang humingi ng tawad kay Emerson Defend. Hindi ako hihingi ng tawad. Ano ang sinabi ni Sukyan? Kung naniniwala ka sa kanya, wala akong paki. Pero tandaan mo, ang pagtutog ko ngayon ay para sa sarili kong kasiyahan. Hindi para sa iyo. Ay, mali ba ang tinugtog niya? Shenman, nahuli ka rin. Shenman, kalmahan mo. Simula bata ka pa lang, lahat ng lalaki at maliliit na award sa piano ay napagwagian mo na. Bo, kasalanan ko. Shinjiano yon. Ay magkakaproblema. Shenman, sa buhay na to, mabuhay ka para sa sarili mo. Hindi ko inasahan na ang babaeng ito ay nanatiling kalmado at nagpakita ng galing. Respeto. Ito ba ang asawa ni Bo? Swerte ni Bo. Shinjie, ang galing mo. Mukhang walang saysay ang aming pag-alala. Shenman, ilan pa ba ang mga sorpresa mo? Na hindi ko alam. Akala ka swerte lang si Shenman. Pero wala palang kwenta. Mali talaga ako. Ito ang aking business card. Miss Shen, congratulations. Talagang nagtago ka ng iyong galing. Medyo alam lang ang konti, hindi pa rin magaling. Pero salamat pa rin sa papuri, Xiao. Iking dakilang musikero, kailan ka pa? Naging ganito kagaling sa musika? Hindi. Pero gusto ko, dahil siya ang tumutugtog ng piano. Aya naman ibang-iba. Mas mabuting tumigil ka na sa paghabol sa dalagang Shen. Ito ay mabuting payo mula sa isang kaibigan. HMP, pakitang tao lang. Tara, Lola, bakit kayo naparito ngayon? Narinig ko na ang aking manugang na walang alam sa musika. Ay muling magpapahiya sa entablado. Kung hindi ako pupunta, ang aming pamilya Bo ay hindi alam kung ano ang mangyayari. Lola, gusto ko lang tulungan si Shan na mabahagi ng pasanin.
Pero ikaw ang babaeng puno ng pamilya Bo, ang asawa ni Bosyan. Sinabi ko na sa iyo noon. Dahil ikaw ay napangasawa sa pamilya Bo, kami ang mag-alaga sa iyo. Ang ginagawa mo, saan mo inilalagay ang mukha ng pamilya Bo? Lola, huli na kayo. Kanina sa piging si Manman ay napakagaling sa pagtugtog ng piano. Dati, hindi ako pinapakinggan ni Bosyan. Ngayon, ano na ang nangyayari? Kung hindi ninyo ako bibigyan ng apo ng maaga, huwag ninyong sisihin kung gagamit ako ng ibang paraan. Bukas, uwi si Manman sa kanyang pamilya. Tara, magpahinga ka na. Anak, kung ang lola Bo ay gusto lang ng apo. Federin ba ako? Bukas ay karawan ko, kailangan kong samantalahin. Ang pagkakataong ito. Shan, naghanda ko ng birthday party sa Yonrui Hotel, room 402. 6 AM, hindi ako alis hanggat hindi tayo nagkikita. Kaarawan ni Kian Kian. Anong oras magsisimula ang piging ng pamilya Shen ngayong gabi? Report per, Bo, 6 p.m. Si Kian Kian ay walang magulang mula pagkabata. Hindi tama na hindi ako pumunta sa kanyang kaarawan. Hindi ako alis hanggat hindi tayo nagkikita. Ganito, sabihin mo sa Yonrui Hotel. Na-upgrade ang kwarto ni Kian Kian sa presidential suite at ayusin ng maayos. Si. Si Shenman ngayon ay hindi na katulad ng dati. Isang piging lang ng pamilya Shen. Kaya niya yan. Bosyan, Maagang umalis ang Ginoo, may mga dapat sigurong asikasuhin. ngayong gabi ay may handaan ang pamilya Shen. Kailan ka ba uwi? May gagawin ako ngayong gabi, baka. Sige, naiintindihan ko. Binibini, baka pwede nyo pang kausapin ang Ginoo. Ito ang unang pagkakataon mong bumalik sa inyo pagkatapos ng kasal. Kung hindi kayo sabay ng Ginoong uwi, maisipan ka ng iba ng kung ano-ano. Okay lang, nasanay na ako. Espesyal siguro ang birthday ko ngayong taon. Shenman, ikaw ba yan? Kuya Zian, salamat sa pagpunta mo ngayon para samahan ako. Kuya Zian, ako. Hindi bagay sa iyo ang suot mo. Papa-upgrade ko kay Secretary Lee ang suit mo. Gusto ko sana na mag-imbita ka ng mga kaibigan mo para mas masaya. Nakaka-disappoint ka talaga. May trabaho pa ako, aalis na muna ako. Zian, gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi na ako yung bata na laging nangangailangan ng protection mo. Lumaki na ako. Sinusubukan kong maging babaeng karapat dapat sa tabi mo. Kuya Zian, huwag kang alis, pwede ba? Dati, taon-taon ay kasama mo ako sa birthday ko. Ngayon, alis ka talaga? Hello, Shan, ngayon ay unang birthday ko. Pagkatapos ng kasal natin, pwede bang? abala ako sa trabaho ngayon, ikaw na lang mag-celebrate. Bilang nakatatanda, inaasahan kong pagtuunan mo ng pansin ang iyong pag-aaral. Huwag ka nang umasa.
Hindi ba't my birthday si Binibini Su? Umuwi na tayo. Secretary Lee, masyado ko bang? Pinagbibigyan si Kian. Siyempre naman, Boss Bo, napakabuti ninyo kay Binibini Su. Kay Shenman, Boss Bo, kay Mises. Iyak may dahilan kayo. bukas, hindi mo na kailangang sunduin. Si Kian. Paano ang handaan sa pamilya ni Binibini Shen? Ay, akala ko sino, si Binibini Shen pala ito. Nakauwi ka na ba? Bakit? Hindi sumama si Shan? Nag-away ba kayo? Sabi ko na sa'yo, pag-asawahin mo ang pamilya namin na Kin. Mas mabuti pa ang maging biyenan, itong pamilya Bo. Hindi kanila pinapahalagahan. Tiyahin, ang bunso sa inyong pamilya Kin ay malapit ng mag-apat na taon, di ba? Balita ko, ang pamilya Kin ay mahilig sa pangatlong kasal. Wala akong ganitong hilig. Hahaman man, huwag mo nang pansinin ang tiyahin mo. Natatakot lang siyang maapi ka sa pamilya Bo. Haha. Binibini, kahit masakit ang salita ng pangalawang misis. Ngunit ito ay handaan ng pamilya Shen, 1 buwan pa lamang kayong kasal. Dapat ay sumama siya. Gusto mo bang? Tawagan natin siya. Pwede naman tayong maghintay. Pareho lang sa nakaraan, iginagalang lang nila. Si Boshan, Kung talagang hindi maginhawa para sa Binibini, baka ako na ang tatawag para magtanong. Pamilya naman tayong lahat. Sa huli ay makikita rin tayo, di ba? huwag na kayong mag-abala, abala si Shan sa trabaho. Ayokong istorbohin siya. Talaga bang abala sa trabaho o kasama ang iba? Sasabihin ko sa inyo, kanina sa mall. Nakita ko si Boshan na namimili ng mga gamit pambabae, may kasamang babae. At ang mga binili niya ay parang hindi para sa ating Binibini. Manman, ano ba talaga ang nangyayari? May iba ba si Boshan sa labas? Hindi kaya itong Binibini Shen. 1 buwan pa lang ang kasal, niloloko na, TSK. Marahil simulat sa pool. Hindi pinahalagahan ni Bo ang Binibini Shen. Mula nang pumanaw ang tatay, lahat sila ay naghihintay na magkaroon ako ng problema. Para pagtawanan ako at hatiin ang mana ng tatay. Kayo ay mga kilalang negosyante sa high-tech. Bakit ngayon kayo nagkakagusto na pag-usapan? Ang aming pamilya ni Shan. Mahina ba ang negosyo ngayon kaya kayo nababagot? Paano ka nagsasalita sa mga nakatatanda? Nagmamalasakit lang kami. At saka, ang bagong kasal na mag-asawa ay dapat nagmamahalan itong Boshan. Kahit samahan ka sa bahay na magulang ay walang oras. Hindi ito normal. Manman, huwag ka na magpanggap sa Haicheng. Sino ang hindi alam na kayo ni Boshan? Ay negosyo lang ang kasal. Tingnan ninyo ang pamilya Shen. Walang nakuha na suporta sa negosyo. Okay lang. Ikaw na isang binibini ng pamilya Shen. Dahil sa isang lalaki. Nagpakababa, ikaw ay nagdudulot ng kahihiyan sa amin. Mukha ba ng buong pamilya Shen? Hindi ba sapat ang mga collaboration na dinala ni Manman para sa inyo? Ngayong wala siyang kapangyarihan, nagmamadali ka na. Nakagatin siya pabalik? Tingnan mo ang ginawa mo kay Uncle. Hindi man lang siya mapigilan ng isang lalaki. Ano ang Zibi Montag bilang eldest daw kada engagement family? Kung ako sa'yo, lumayas na lang ng tahimik. Huwag nang magpahiya pa. Tama na. Ang pamilya Shen ay hindi nag-alaga ng walang kwentang basura. Umalis ka na. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita pa. Paumanhin sa lahat, nahuli ako. Po, bakit ka nandito? Naghahanda ng regalo para kay Mrs. Medyo naantala lang. Pero buti na lang, hindi naman ako masyadong late. Shan, mabuti nandito ka. Pero ano itong mga ito? First meeting natin, naghanda ako ng konting pasalubong para sa lahat. Originally, gusto kong bigyan ng sorpresa si Mrs. Pero muntik ko nang masira. Pero kaninang umaga, kitang-kita kong kasama mo ang isang babae. Next show, shopping. Baka nagkakamali lang ako. Hindi ka nagkakamali, empleyado ko yun sa kumpanya. Iniisip ko kasi, mas maigi kong babae ang maghahanda ng pasalubong para sa lahat. Baka mas maging maingat siya. Shan, hindi lang magaling at may pangarap. Kundi mahal na mahal din ang aming Manman. Kampante akong ipagkakatiwala sa iyo, si Manman. Iyak na kampante rin ang kuya ko sa langit. Tara, upo na kayong lahat. Hindi ko inakalang magaling ka palang umarte. Pareho lang tayo. Paano biglang naging ganito? Ang pagtreto ni Boshan kay Shenman?
Bo, talagang napaka-special ng trato mo. Sa iming eldest daughter na Shen. Sayang lang, namatay ng maaga ang kuya ko. Kaya hindi na niya naturuan ng maayos ang anak niya. Balita ko, ilang araw lang ang nakalipas. Gumastos ng 1 bilyon si eldest daughter Shen para sa isang walang kwentang lupa. Sabi-sabi ng mga tao, hindi raw maayos ang pagpapalaki sa anak ng pamilya Shen. May ganito palang nangyari. Eldest daughter Shen. Akala ko nag-arte ka lang sa bahay ng magulang mo. Pero kahit sa asawa mo, ganyan ka pa rin? Si Bo ang nagpapakahirap sa negosyo, ikaw naman. Kayang-kayang gumastos ng malaki. Kung ganito ang bilis mong gumastos, eldest daughter Shen. Malapit nang maubos ang yaman ng pamilya Bo at Shen. Ang lupang pinili ni Manman ay may malaking commercial value. Huwag kayong mag-alala. Asikasuhin nyo na lang ang sarili nyo. Kain na. Oo, Ziege. Tita, may dumi ba sa mukha ko? Bakit parang nakatingin ka lang sa akin? Napansin ko lang, ang sweet ni eldest daughter at ni Bo. Iba talaga ito sa mga tsismis sa labas. Hindi dapat paniwalaan ang mga chismis, tita. Hindi ka rin naman naniniwala doon, di ba? Mga walang kwentang chismis. Nga, hindi dapat paniwalaan ang tsismis. Gayon ka ulang nalaman. Si Bo talaga, napakabait sa aming si Manman. Sobrang sweet nila sa isa't isa. Manman, kailan ka pa nagustuhan? Ong steamed fish? Nga, naalala ko, hindi kumakain ng Steamed fish SI Manman. Bakit hindi alam ni Bo? Baka naman. Nag-overthink ka lang, tita. Kaso lang kasi si Shan. Mahilig sa malinamnam na pagkain, kaya sumabay na lang ako sa kanya. Pakinggan mo, tita, parang. Hindi ka sang-ayon sa relasyon namin ni Manman. Bihira lang tayo makita-kita. Hindi ba pwedeng kumain na lang tayo ng maayos? Naku, bagong kasal lang si Manman. Sinisikap lang namin turuan siya kung paano maging mabuting asawa. Pakinggan mo ang payo ko. Ang babae, pag nag-asawa na, dapat hindi na masyadong nakikialam sa labas. Ang lalaki ang naghahanap buhay, ang babae ang bahala sa bahay. Hindi nagkakamali ang mga ninuno natin sa mga tradisyon. Ang asawa ko, si Boshan. Hindi dapat pinapakialaman ng iba. Kung mayroon kayong mga opinyon, malugod ko kayong tatanggapin para pag-usapan. Handang-handa akong makinig. Si Shenman ay asawa ko. Lahat ng desisyon niya, buong suporta ang Bo family. Bawat sentimong ginagastos niya, ay pag-ari naming mag-asawa. Noon, isang salita mo lang na iligtas mo na sana ako. Pero pinanood mo lang ako. Ngayon ko lang nalaman na ang hirap pala ng buhay niya sa bahay. At ako pa, dahil sa arranged marriage, naging masama ang loob ko sa kanya. Bakit ka pumunta dito? Alam mong masasaktan ka kapag nag-isa kang pumunta. Bakit ka pa nag-isa? Tinanong kita. Ngayon ay birthday ni Kian. Itong mga nakaraang taon, ako ang laging kasama niya bilang nakatatanda. Walang magulang siya mula pagkabata. Kung ngayon, dahil ikakasal na ako, hindi ko siya masamahan, baka mag-isip siya ng masama. Kaya pinuntahan ko siya saglit. Kung sasamahan mo siya, samahan mo hanggang dulo. Uwi na muna ako. Madaling mag-isip si Kian. Natatakot lang talaga ako na mag-isip siya ng masama. Ano ba ang kinalaman ko doon? Samahan mo na lang si Sukyan-Kian. Walang magulang siya mula pagkabata. Sa kanyang birthday na. Napakahalagang araw, talagang kailangan kanya. Madam. Bo, uwi na ba tayo sa hotel? Umuwi na tayo. Pasok muna tayo. Lola, bakit ka nandito? Takot ka bang maistorbo ko ang inyong dalawang mag-isa? Ha ha ha. Napapansin ko sa mga nakaraang araw, unti-unti nang nawawala ang effort mo kay Shan. Kailangan mong matutong hawakan ang puso niya at magkaanak agad kayo ng malusog na sanggol para maging matatag ang pamilya niyo. Sige, naiintindihan ko na, Lola. Sa nakaraang buhay, pinaghirapan kong maglihi ng anak niya. Pero sa paningin niya, maliban kay Sukyan-Kian, walang karapat-dapat na magkaanak sa kanya. Bakit hanggang ngayon? Hindi mo pa rin mahawakan ang asawa mo? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala, ha? Titingnan ko kung tapos na magluto si Aling Liu. Sumunod na kayo, ha? Ha ha ha.
Lola, pagod na kami ni Manman sa buong araw. Medyo pagod din kayo ngayon, maaga na kayong magpahinga. Aling Liu, maaga ka nang umuwi ngayon, bukas na lang ang linis. Ah, sige po. Haha, Sa nakaraang buhay, nangyari ang lahat sa akin at Busyan. Dahil pinainom ako ni Lola Bu ng gamot sa alak. At siya ang nagplano nito. Hindi ako gutom, matutulog na muna ako. Huwag na nating inumin ang alak sa gabi. Ako rin, akyat na ako sa taas. Busyan, Sino ang nagpapapasok sa'yo? Umalis ka. Tumawag ka na lang kapag patay na siya. ikaw. Parang ikaw. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Tama ang lumayo sa kanya ngayon. Dito siya. Hindi dapat may mangyaring masama. Kanina, nagpapakit ka ba sa akin? Busyan, magising ka. Magising ako. Ikaw at si Lola, pinainom niyo ako ng gamot. Hindi ba ito ang gusto mo? Kung hindi ito maayos, magkakaproblema tayo. Hintay ka rito, lalagyan ko ng tubig ang paliguan. Hoy, makinig ka, gusto lang kitang tulungan. Wala akong ibang intensyon. Lumabas ka. Umalis ka. Ang amoy na ito ay hinaluan sa Busyan. Karaniwang pabango ni Busyan. Hindi siya makatulog ng maayos. May ugali siyang magsunog ng pabango bago matulog. Mukhang. Ang lumanggi ng Bo ay inilagay ang gamot sa aromatherapy at volatilized ito. Shenman, mula noong kailan? Ka naging ganito kalayo sa akin. Bo, ano ito? Naalala ko si Bo. Ano man bago. Laging sinasabi mo na sobrang kliniko. Bakit ngayon parang hindi ka sanay? Maaga pa, good night. Ito pa ba ang Shenman na kilala ko dati? Madam, ang inyong package. Dati, gustong-gusto kong maging mabuting asawa. Isinuko ko ang aking pag-aaral sa graduate school. Muntik na akong maiyak sa katangahan ko. Ang taktika ng aking lumang babae ay napakalaki upang maging ligtas. Mas mahusay na samantalahin ang pagpasok na ito sa pamantasan ng Beijing at lumipat. Oy, noon piaman sinabi ka una. Kung ipipilit mong pakasalan si Busyan, maghihiwalay tayo. Bakit mo ako kinakausap ngayon? Sasabihin mo bang maghihiwalay na kayo? Maghihiwalay na kami. At nakapasa ako sa
Ang mga nag-aaral na graduate ng pamatasan ng Beijing ay maaaring basta. Samantalahin ang pagkakataong ito para lumipat sa labas ng amin. Tutu Bea? Gusto ko talaga na maghiwalay kayo. Para hindi ka magbago ang isip, hahanap na ako ng bahay para sa iyo. Ngayong gabi na tayo lumipat. Ngayon, una, ipagdiwang natin ang pag-alis ni Manman. Alisin ang utak ng utak sa ikalawang pagdiriwang ng iyong tagumpay sa pamantasan ng Beijing. Ang matalino ay hindi papasok sa pag-ibig. Ang single ay magiging successful. Tayo ay magiging mayaman. Cheers! Saan ka pupunta? Mag-aaral na ako sa graduate school sa ilang araw. Lumipat na ako. Sino ang nagpahintulot sa iyo na lumipat? Mukhang totoo ang sinabi ni Manman. Natatalikuran niya si Bushan, hindi lang salita. Talagang matapang ka, ah. Siyempre, Kung tayo lang dalawa, baka boring. Dalhin kita ng ete mo sa maset sitting. exciting. MS? Jiang, ano ang kailangan Montag? Hindi ba ito si MS? Shen. Tawagin mo dito ang pinakagwapo niyong male models. Siege, Sandali lang. Magandang gabi. Kamusta? Exciting BA. Sayang naman kung titingnan lang. Ate, ang ganda mo. Uminom ka. Lima, isa, wala. Hoy, Mrs., hinahanap ka ni Boss Bo para umuwi. ha? Ano sinabi mo? Uuwi lang ako kapag sinabi niya. Sino ba siya para utusan ako? Ate, huwag ka munang umuwi, tuloy lang ang inuman. Mrs., nasaan ka ngayon? Nasa lugar ako na walang busyan. Walang problema ang project na ito. Hoy, Boss Fu, nasa akin ngayon si Miss Shen. Nasa iyo? Ano ginagawa nila ngayon? Tumawag si Miss Jiang ng 6 na male models ngayon. Siguro nag-inuman na sila sa EIE room o... Ano? Nag-order si Shenman ng 6 na male models? Close dancing. Sabihin mo sa kanya na huwag silang umalis, pupunta kami. Bantayan mo sila, pupunta na kami. Ay naku, kung pumunta man lang sa club, bakit kailangan ka ng male models? Tumigil ka. Bakit kailangan PANG male models? Ang gulo mo, tumahimik ka. Boss Fu, Young Master Xiao, pinapantayan ka o sila, hindi sila umalis. Kung ganun, silang dalawa at yung male models. Nandun pa rin sa loob, alam na natin yan, tumigil ka. Anong room? Ito. Zeno Ito? Ate, itong dalawa rin ba? Male models na hiner mo? Lumayas kayong lahat. Ay, huwag kayong umalis, laro pa tayo. Ngayon mo lang naramdaman na hindi ka na makatayo. Litsad, okay lang, medyo lasing lang. Ang ganda ng pecs mo, magkano ba? Uwi na tayo sa bahay, ate. Ate, ayaw ko ng pera. Ano gusto mo? Gusto ka o mahalin Montag ako. Gusto ko ang tulad mong asong ulol, halika na sa bahay.
Tara, uwi na. Ay Sage, hintayin mo ako. Sige na, sige na. Ay, hindi pa natatapos ang inuman. Inom. Inom po. Sige na, sige na. Wala pa ring balita kay Shenman. Saan ba siya pupunta? Nasaan si Shenman? Mises. Parang nasa club. Club. Siguro, hindi ko masyadong narinig, pero maingay doon. Parang lasing ang misis, at umorder pa ng mall model. Hanapin siya. Isang babae, pumunta sa club sa kalagitnaan ng gabi. Baliw ba siya? Bo, huwag muna kayong mag-alala, may pinadala na akong tao para hanapin siya. Kapag nakita na, tawagan mo agad ako. Sabihin mo, Bo. Kasama si MS Jiang. Kanina lang ay sinundo ni na Fache Xiao at Xiao Duo. Fache Xiao at Xiao Duo ang sumundo. si Xiao Duo na naman. Noong auction pa lang, tinulungan ka na niya. Shenman, ano ba talaga ang relasyon mo? Kay Xiao Duo. I-navigate papuntang Miyu Bar. Patungo sa Miyu Bar, mga 2 minuto pa. I-celebrate natin ang pag-alis ni Manman kay Bo, ang gago. Maghanap ng bagong pag-ibig. Bagong pag-ibig. Siempre. Sa tingin ko, maganda ang Young at Wild. Tungkol BASA akin yan? Young at Wild. Tol, tama na, pagod na ako. Ang ganda. Ang saya. Shenman, Xiao Duo. Dapat noon ko pa nahulaan na may special kayong relasyon. Ibaba mo siya. Bakit ko ibababa? Dahil asawa ko siya. Ano naman kung asawa mo siya? Ayaf es ayo ni Manman. Wow! Iba yung ibang kabit, nagpapakababa. Pero yung kaibigan mong kabit. Huwag mong mahuli, sarili mong kabit, love story. Ang problema naming mag-asawa, hindi mo dapat pakialaman. Ikaw, outsider ka lang. Kontrata lang ang kasal, pero yung taong gusto ko. Lalabanan ko hanggang dulo. Xiao Duo, ikaw. Young at Wild, uwi na tayo sa bahay. Bo, nakita Montag na. Ako ang gusto ni Manman, malamig na. Uwi na kami. Usap na lang tayo next time. Ang mundo ngayon, ibang-iba na. Xiao Duo, ikaf na kabit. Ang lakas pa ng loob mo, yung hindi minamahal, yun ang kabit. Kaya pala dati, parang gustong-gusto akong habulin. Shenman ngayon, gusto na lang maghiwalay. Dahil nakakilala na ng Xiao Duo. Mabuti. Kagabi, pumunta kami ni Kinkin para kumuha ng male models. Tapos nahuli kami ni Xiao Duo at Fache Xiao. At dinala kami. Pero parang, narinig ko rin ang boses ni Bushan. Ikaw ay, Ako ay may bahay ng Master Chiao. Gabi, Master Xiao. Nag-alala na ang iyong hangover sa Miss Jiang ay hindi ligtas sa bahay. Kaya dinala niya kayo sa amin para alagaan. Sa tagal ko pong naglilingkod sa kanya, ngayon ko lang siya nakita. Na ganito kalaga, kagabi. Dinampot pa niya kayo pauwi. Si Master Xiao ay gumawa ng almusal na kanyang sarili at naghanda ng pang-alis ng hangover. Pwede na kayong bumaba para kumain. sige, salamat. Manman, ang Master Xiao. Baka gusto ka? Ano ka ba? Wala yun. Bakit ka namumula? Noong nag-aral pa kami sa abroad, classmate namin siya. Sabi nila ayaw niya sa babae. Akala namin bading siya, pero hindi pala. Wala lang siyang nakilalang tamang tao.
Ikaf? Anong nararamdaman mo sa kanya? Gusto mo ba o hindi? Hindi naman sa gusto, pero hindi rin naman ayaw. Parang mabuti pa nga siyang tao. Di may pag-isa pa? Kaya. Ma'am, sa wakas sumagot ka na rin sa tawag. Ano ba? O palaging naghahanap sa iyo sa buong gabi kahapon at pagkatapos ka sumunod. Ay Chiao Duo, kaya galit na galit siya ngayon. Hindi nga siya pumasok sa opisina. Pwede mo bang makipag-ugnay kay Boss Bo at hayaan siyang dumating muna sa kumpanya para asikasuhin ang importante? Hinanap niya ako. Mukhang hindi pala guni-guni ang narinig ko kahapon. Pero si Boshan, hindi ba? Wala siyang pakialam sa akin. Sige, alam ko na. Salamat, Xiao Li. Kagabi, nalasing ako. May kailangan ka ba sa akin? Ano ba yan? Madam, sa wakas nakauwi ka na. Ang ina ni Liu ay sa bahay Boshan. Nandito, nasa bahay si Ginoo. Pero bukod kay Ginoo, nandyan din ang babaeng iyon. Talagang hindi sila naghintay. Hindi valid ang fingerprint. Madam, kagabi nung umuwi si Ginoo, pinalitan niya lahat ng password ng pinto. Kumusta po? Tuloy kayo. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap, dadalhin kita. Sa lugar na ito. Ginoo, bumalik na si Madam. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok sa pinto ng aming tahanan? Shan, huwag kang magalit ng ganyan. Nakakalimutan mo dahil sa alak. Sa tingin ko hindi sinasadya ni Ed Shan. Hindi ka pumunta sa kumpanya ngayon. Ano ka ba? May karapatan ka bang pakialaman ako? Hindi ako ang nagpapaalala sa iyo. Si Lee ang tumawag sa akin. Hindi ka nila makontak, kaya pinapunta ka nila sa opisina. Wala akong oras. Ito ba ang sinasabi mong wala kang oras? Ed Shan, ako ang humila kay Shan. Para magturo sa akin, hindi kasalanan ni Shan. Kumukuha ng libo-libong scholarship pero bumabagsak ang grades. Kailangan mo talagang mag-aral ng mabuti. Ano bang ipinapaliwanag mo sa kanya? Mabuti na lang magbasa ka ng mabuti. Ang kumpanya ni Boshan ay sa iyo, hindi sa akin. Kung hindi tumawag si Lee, hindi ako babalik. Kumpanya mo yan, bahala akong pupunta ka o hindi. Wala akong kinalaman dyan. Nga pala, hindi mo naman gusto. Na pumasok ako sa bahay mo, kaya hayaan mo na kaming dalawa. Ang usapin sa diborsyo, maghahanap ako ng tao para kausapin si Bo. Sana makipagtulungan si Bo. Nanay Liu, bukas papasok na ako sa paaralan. Pakilinisan mo ang kwarto ko. Hindi na ako babalik. Naku, Madam. Shan, siguradong galit lang. Si Ed Shan, huwag mo itong seryosohin. Huwag kang magalit sa kanya. Bo, kagabi nasa club si Mrs. Na-capture ng kalaban. Nasa trending ngayon, paano ito ayusin? Ipahupa mo ito. Sige, mag-aral ka ng mabuti sa bahay kung may kailangan ka. Hanapin mo si Nanay Liu. Ako, si Zian. May problema ba? Kahapon ay aking pagkukulang. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga paparazzi. Nagdala ako ng abala sa iyo. Hindi kayo nag-away ni Boshan, di ba? Wala kang kinalaman. Ang relasyon namin ni Boshan, matagal nang may problema. Hindi kasalanan mo. Pero may kontribusyon din ako kaya. Naghanda ako ng kunting kabayaran para sa iyo. Ano? Sumama ka sa akin, malalaman mo. Sumama sa'yo. Ay naku, nagpapakitang gilas na naman.
Malapit ka nang magsimula ng klase, di ba? Malayo yung inuupahan ni Jiangkin para sa'yo. Pinahanap ko si Fuchixiao ng apartment malapit sa school. Para, mas madali kang makapasok. Dito malapit. Alam kong mahal ang renta malapit sa Peking University. Okay lang, hindi naman ganon kamahal. Nga pala, naasikaso ko na ang personal mong impormasyon. Maganda ang privacy dito sa compound, at malapit lang ang mga kilalang tao sa industriya. Madali ka ring makakapagkaibigan. Para makapagtira dito, kailangang ma-evaluate. At may sapat na kwalifikasyon. Nag-effort siya para mahanap itong lugar para sa'yo. Kung ganun, paano ang renta? Ibabawas sa utang mo. Sulit. Aayusin ko muna ang gamit ko. Tapos diretso na ako sa school. Hoy, manliligaw ka tapos single ka pa? Kulang ka ba sa pera? 26 taong single. Diskarte lang yan. Alam niyang mahal dito. Kung ibibigay ko lang, baka hindi siya comfortable sa ganitong paan. Lalo siyang mabaon sa utang sa akin. Mas madalas ko siyang makikita. Grabe. Out of war pala. Si Audo, bakit siya pupunta sa school? Shenman, bakit siya pupunta sa Peking University? Qian, di ibe ayong. Kabit ng boyfriend mo dati. Oo nga. Ang bilis naman makahanap ng ibang lalaki. Walong haya. Naku. Desisyon niya yan. Basta. Huwag lang gagalawin ang boyfriend ko. Tara na. Yung sinabi niyang pagre-report. SA Peking University pala? Isang taong walang pinag-aralan sa finance. Anong karapatan niya? Bakit palaging may mga lalaki na lumiligaw kay Shenman? Alam niyang nasa Jing University ako, pero pinilit pa ring mag-aral dito. Gusto lang niyang sirain ako at kunin ang lahat ng meron ako. Maghintay hanggang sa lumang MRS Bo ay alam na ikaw ay doon sa publiko. At nakikipagkaibigan pa sa tulad ni Xiao Duo na desperado. Kung hindi mo pahintulutan ang posisyon ni MRS Bo, kailangan mong hayaan ito. Ano NG nangyari SIO? Parang may nagmumura sa akin. Sigurado ka bang hindi ka lang inaalala ng iba? Ah, Wala, tapusin mo na yan at ihatid kita sa dorm. mukhang hindi na ako makakauwi. Shenman, umuwi ka mamaya. May sasabihin ako sa'yo. CJ, ihatid mo na lang ako sa Bo family. At ang lumang babae Shan. Abala sa trabaho si Shan. Pinapauwi ko siya mamaya. Umupo ka. Narinig ko kay Ate Liu na madalang ka umuwi. Pag umuwi ka naman, sandali lang at alis ka ulit. Anong ginagawa mo sa labas at hindi ka na makauwi? NG Mayos? Matandang babae, nababago lang ako sa bahay. Kaya nag-enroll ako sa finance department ng Jing University. Kalokohan. Ang ginang ng bukas na manipis na pamilya ay sa labas sa kalooban. At nag-aral pa? Natutunan ng lumang babae ang mga salitang hindi kailanman masyadong luma. Baka hindi mo pa narinig yon. Ano naman gayon? Isang taong walang formal na edukasyon sa finance, pumasok sa finance department ng Jing University. Hindi ba't parang sinasabi mo sa lahat na pumasok ka lang dahil sa koneksyon ng Bo family? Nakakahiya sa pamilya natin. Matandang babae, dahil hindi mo nakita ito ay hindi nangangahulugan na hindi ko sinubukan. At saka, umasa ako sa sarili kong kakayahan. Walang kahihiyan doon. Shenman, anong klaseng ugali yan? Nakalimutan mo na ba noong pinakasalan mo si Shan? Paano ka nagmakaawa sa akin? Ngayon, hiwalay na kayo? Lumang lady, Wala pong ganoon. Abala lang sa trabaho si Manman, ginagawa niya ito.
Para makatulong sa akin, di ba? Mabuti ang pagtulong, pero wag mong kalimutan ang responsibilidad mo bilang asawa. Shenman. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ang diborsyo ay may kinalaman sa mukha ng pamilya Bo. Kung magsasabi tayo ngayon, tiyak na hindi ako papayagan ni Lola Bo na maging maayos ang buhay ko. Bago pa man maaprubahan ang papeles ng lupa na iyon. Tiisin muna natin ito. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi ka namin bibigin ni Shan. Kung ganon, mas maagang magkaroon ako ng apo. Nga pala. Mula ngayon, balak kong manirahan dito. Tutulungan ko kayo sa mga gawain sa bahay. Shan, ano sa palagay mo? Lola, sa tingin ko. Manman, ano sa palagay mo? Kung nais ni Lola na manatili, natural na malugod kong tinatanggap. Lola, buksan ko ang pinto. Ika, magandang araw, Lola. Ako si Zukyangkyan. Ang estudyante na sinusuportahan ni Shan. Si Shan ay wala sa bahay. Bukas na lang kayo bumalik. Hindi po, Lola. Ngayon ay espesyal akong pumunta para makipagkita sa inyo. Para makipagkita sa akin. Lola. Sa totoo lang, matagal ko nang gusto si Shan. Nais ko rin maging manugang ng pamilya Bo. Ako ba ang tumanda o nagbago na ang panahon? Ang pagiging kabit. Ganyan na lang ba kadalin gayon? Ang pamilya Bo ay hindi nangangailangan ng ganyang tao. Umalis ka na, Lola. Mas mabuting tingnan mo muna ito. Saan mo nakuha ito? Lola, maniwala ka, ako lang ang tunay na nagmamahal kay Shan. Kayang ibigay ng pamilya Bo. Ang lahat ng hindi kayang ibigay ni Shenman. Lalong nahihirapan akong kontrolin si Shenman nitong mga nakaraang araw. Kahit binigyan ko sila ng gamot, hindi pa rin nangyari ang dapat. Sa madaling salita, hindi talaga siya type ni Shan. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli, mawawalan ng tagapagmana ang pamilya Bo. Hindi masamang magkaroon ng backup plan. Kahit ano, oo. Mabait naman pala. May magandang balita ba kaya ako pinatawag? Ay, oo nga pala. Hintayin ka pa talaga. Kahit ako ay hindi sinabihan. Ito ba ay? Tama. Naaprubahan na ang papeles sa Haicheng. Ibig sabihin, ang maruming lupa na binili mo noon, hindi mo na kailangan gumastos ng kahit piso. Magiging greenbelt na, at sa hinaharap, maaring maging sentro ng lungsod na pinagsamang komersyo at tirahan. Ang halaga nito ay maaring lumampas sa 10 bilyon. Ano? 10 bilyon? Kahit na tama ang taya ko sa lupa na ito ngayon. May napakahirap na problema akong kinakaharap. Tingnan Montag ito. Ang dali-dali, ang bilis pa nga natapos. Business license. Tol, mag-open ka na kumpanya? Wow! Sekretong may malaking ginagawa pala kayo. Vede Beng, kanselahin mo ang kontrata ng pag-asawa mo kay Bosyan? Ano ba tong nangyayari sa akin? Nandito ka pala, buti na lang. May sasabihin ako sa'yo. Bukas ng gabi may dinner party, samahan mo ako. Ayoko. Ikaw ay Enrabo. Sino ka pupunta? Nakikita ko ang manipis na babae ng pamilya. Ay madaling mapapalitan ng iba. Ano ang ibig mong sabihin? Si Ganyan ba ang sinasabi mo? Kahit sino. Nga pala, nakipag-usap na ako sa abogado. Ipinadala ko ang kasunduan ng diborsyo sa Bo. Hindi ko alam kung natanggap na niya. Alam mo ba na paglabag ito sa kontrata at kailangan mong magbayad ng multa? Okay lang, babayaran ko. Saan mo kukunin ang ganoong kalaking pera? Palaging nakalimutan ba si Bo na bumili ako ng isang piraso ng lupa bago?
Shenman, talaga bang gustong-gusto mong umalis sa akin? Bo, ang dapat humingi ng tawad, hindi ako iyon. Sige, magpapahinga muna ako. Napala, napansin kong tahimik si Lola nitong mga nakaraang araw. Lumipat muna ako sa ibang bahay. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan. Shenman ka talaga. Akting-akting lang pala ang ginawa mo sa akin noong mga nakaraang araw. Matandang madambo, maari kong gawin ito. Ano ang takumontak? Hindi mo gustong maging asawa ng pamilya ni Bo. Eh kung wala kang lakas ng loob, ano pa ang magagawa mo? Sukyan-kian, bakit ka nandito? Zian, kapatid, ako. Zian, ngayon kaulang nalaman. Nasikyan-kian pala ang estudyante mong sinusuportahan. Ako ang nagimbita sa kanya para kumain dito. Sige, kain muna kayo. Medyo pagod ako ngayon. Akyat na ako para magpahinga. Pagod man, inumin mo muna itong sopas. Yeah, Brother Cyan. Gawa mismo ito ni Lola. Tikman mo. Ano ba yan, Shan? Noong mga nakaraang araw lang, nagmamalasakit pa rin sa akin. Lola, sabi Montag, ganito ako, si Kuya Zian. Hindi kaya magagalit sa akin? Tingnan mo ang kakulangan mo. Pagod lang si Shan, bakit ka nag-alala ng ganyan? Ininom niya na ang sabaw, ikaw naman. Maganda ka na rin. Sige, pupunta na ako. Zian, mahal na mahal kita. Pero bakit kailangang si Shenman ang pipiliin? Tumingin ka naman sa akin, hindi ba ako okay? Pero okay lang, pagkatapos ng gabing ito. Mabubuti na ang lahat. Zian, ako. Kian-kian. Ako. Ako, Shan, pakinggan mo ako, ako. Anong ipapaliwanag mo kung hindi ko nalaman agad? May problema si Lola ngayon, hindi ko. Hindi, gusto ko lang talagang tingnan ka. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pero dahil lang sobra akong nagmamahal sa iyo. Shan, pakinggan mo ako. Magsuot ka na ng damit ang ginagawa mo. Hindi ka ba nahiya? Noong birthday mo, binalaan na kita, hindi ko akalain na hindi ka nagsisisi. Lalo ka pang lumala. Masyado ba akong nagpaparaya sa'yo? Shan, may pagmamahal ka ba talaga sa akin? Wala. Bakit mo ako pinakitaan ng kabutihan? Dahil simulat sa pool, itinuring kita. Bilang kapatid, naawa lang ako sa'yo. Nava, hindi ko kailangan ang awa mo. Sukyan-kian. Mula ngayon, tapos na tayo. Wala nang kinalaman sa akin si Boshan. Bakit? Ano ba ang kulang sa akin? Ang bait-bait ko naman. Tapos na ba? May limitasyon ang pasensya ko, bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka mawawala sa harap ko, bukas siguradong mapapahiya ka sa buong paaralan. Buti na lang may plano si Lola. Bo. MS, Su, bakit ka nandito? Ah, sinabi ni Lola Bo na may sakit si Bo. Kaya pinapunta ako para tingnan. May sakit si Bo. Ay, huwag mo na rin siyang gambalain kung mayroon mang mga bagay na kailangang pag-usapan, bukas na lang paggising niya. Misu, payo ko sa'yo, magpigil ka na lang. Noong huling birthday mo, nakikita na ni Boss Bo ang mga panlilin lang mo. Di mo naman gustong maputol ang suporta. At magkapangalan ka sa buong paaralan. Di ba?
Zian, pinilit Montag, K.O. Tulungan mo kong ayusin ang isang tao. Kapag natapos na, Hindi kita pababayaan. HMPH, Estudiante ka lang. Bakit ka o iko consider? Anong meron ka? Dahil ako ang magiging misis ng pamilya Bo sa hinaharap. Boss po, gising na po kayo. Secretary Lay. Nasaan si Sukyantian? Sabi po ni Misu, may urgent matter da siya et mauna na. Gaano katagal akong nakatulog? Alas 7 na po ng gabi. Ano na kailangan mo sa akin? Jung misis po. Alam ko na kung saan nakatira ang misis. Bakit di mo na lang ako ginising ng mas maaga? Nasaan na siya? Nakatira po pala ang misis sa apartment na malapit sa Jingshan University. Apartment. Binili niya yon? Mukhang regalo po mula kay President Xiao ng Xiao Corporation. Ipag-utos mo sa loob ng 3 araw mag-organize ng isang malaking salusalo sa isa sa mga hotel ng Bo family. Tandaan, mas malaki, mas maganda. Opo, boss po. Hoy, tandaan mo, bumili ka rin ng cake para sa akin. Yung tipo na gusto ng mga babae. Ha? Bilisan mo. Miss Shen, ayaw po talagang umalis. Ako po. Okay lang, mauna ka na sa trabaho mo. Si? Ano nang kailangan mo? Una. Bakit? Shenman, ang kontrata nating dalawa ay hindi pa tapos. Ikaw pa rin ang aking Mrs. Bo. Bushan, anong nangyari sa'yo? Dito na lang tayo mag-usap. Ano nang kailangan mo? Naalala ko. Ngayon ay birthday mo. Talaga? Hindi ko na nga naalala. Noong mga nakaraang taon, hindi kita nasamahan ng maayos sa iyong birthday. Ngayong taon, Nagsasabi ka lang ng biro, Boss Bo. Noong mga nakaraang taon. Hindi mo man lang ako tiningnan ng diretsyo, di ba? sumama ka sa akin. Bushan, ano ang gusto mong gawin? Sumama ka sa isang lugar, sigurado akong hindi ka mabibigo. Bakit sa tingin mo ni Bo, tatanggapin ko ang imbitasyon mo? Man, ang lupa na binili mo, sinimulan ng tayain ang halaga. Sa tagal ng panahon ng aming pamilya, kayang-kaya kong gawin itong walang kwenta o kaya naman ay napakamahal. Pinagbantaan mo ako. Hindi ba't ito ay natutunan ko sa'yo, Mrs.? Bilang isang anak ng pamilya Shen, dapat sana ay tulad ko. Nang bawat mayamang dalaga, taon-taon ay mayroong malaking pagdiriwang ng kaarawan. Ngunit pagkatapos mawala ng mga magulang ko, ano pa ang saysay ng kaarawan? Man, gusto mo ba? Medyo baduy. Man. Maligayang kaarawan. Bakit mo ako binigyan ng singsing? Noon, hindi ko binigyang pansin ang nararamdaman mo. Gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Alam kong tapos na ang ating kasunduang pag-aasawa. Ngunit nais kong maging tunay na Mrs. Kanibo. Pwede ba? Ngayon ay ang unang buwan ng aming kasal ni Bushan. At kaarawan ko rin. Hoy, Hoy, Shan. medyo busy ako sa trabaho ngayon. Ikaw na lang muna kumain. Ako. Bushan, sinusuyo mo ba ako ngayon? Paano kung Ayoko ng singsing na iyan, palitan mo.
CJ, ngayon kaarawan mo, ikaw ang hari. Anong gusto mo? Ibibigay ko lahat sa'yo. Paano kung sabihin kung gusto ko ang lahat ng yaman ng pamilya Bo? At ang posisyon mo bilang presidente ng Bo Corporation? Ibibigay mo? O hindi? Ang lakas ng loob mo, Shen. Ang yabang mo. Binibining Shen, hindi ba't gusto mong makipaghiwalay sa apo ko? Bakit mo siya inaakit para maghanda ng malaking selebrasyon ng kaarawan mo? Gusto mong bumalik sa pamilya, Bo? Sabihin ko sa'yo, hindi mo ito magagawa. Hindi ka magtatagumpay. Lola, Matandang ginang, pampublikong lugar ito. Baka gusto mong umuwi muna. Talagang isa kang tapat na aso ng aming Shan. Ano man ang sabihin niya, susundin mo. Lola. Ako ang may kagustuhang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Walang kinalaman ng iba. Talaga? Walang kinalaman? Mukhang nawawala ka sa sarili mo. Noon, pinahiya niya ang pamilya Bo sa harap ng media. Nahiya tayo. Para sa akin, pera mo lang ang habol niya. Lola. Kahit ano pa ang iniisip ni Shenman. Kung pera ko man ang gusto niya, siya pa rin ang magiging asawa ko habang buhay. Bastos. Bo, salamat sa lahat ng inihanda mo para sa akin ngayon. Pakiusap, ipadala ni Lee ang bill sa akin. Bibilhin ko lahat. Ituturing ko itong paghihiganti ko sa sarili ko sa mga nakaraang kaarawan ko. Mas mabuti ito. Sa hinaharap, huwag mo nang lalapitan ang apo ko. Huwag mo nang gagastusin ang kanyang pera. Man. Busyan, magkikita pa tayo. Sa hinaharap, kahit kalahating paa mo. Hindi mo na makakapasok sa aming pamilya, Bo. Matandang ginang Bo. Ngayon, ang apo mo ang nagmamakaawa sa akin na huwag umalis sa pamilya Bo. Huwag siyang iwan. HMP. Nakakatawa talaga. Patay na ang mga magulang mo. Ikaw, isang babaeng. Hindi tinatanggap ng pamilya Shen. Ngayon ang apo ko pa ang nagmamakaawa sa iyo. Lola. Sa mga nakaraang taon, narinig ko na lahat ng sinasabi mo. Kung patuloy kang magiging ganyan, huwag mong sisihin kung lalabanan kita. Ikaf. Lee, masama ang pakiramdam ng Lola. Ihatid mo siya pauwi. Sa mga susunod na araw, huwag mo siyang payagang lumabas. Matandang ginang, huwag mo na akong pahirapan. Umuwi ka na. Peter Van Montag. Kung hindi ako alis, sasaktan mo ba ako? Ako. Siyempre hindi kita masasaktan. Pero kung patuloy kang magiging ganyan, wala akong magagawa kundi buhatin ka pauwi. Sa oras na iyon, masisiraan tayo ng ulo. Siege. Alam ko, hindi yon ang ibig mong sabihin, pero salamat pa rin, Boss Bo. Sa lahat ng inihanda mo para sa akin ngayon, parang natupad na rin ang isa kong pangarap. Pangarap. Sa pangarap, ang lamig mo sa akin, pero hindi ka kailanman. Sumama sa pagdiriwang ng birthday ko. Pero ngayon, salamat. Wala yun, mauuna na ako. Huwag mo akong sundan. Gusto kong mag-isa muna. Sasunduin ka ni Shenman Bosyan para sa birthday mo. Yes, paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng guard sa apartment. Nasaan ka? Susunduin kita. Malinaw na pala kung may pagmamahal o wala. Bosyan, huli na ang pagsisisi mo. Hahaha, Madam Bo. Paumanhin na. May nag-utos lang sa amin. Sinong nagpasaulo sa'yo na pumasok dito? Hindi ka welcome sa Bo Residence. Lumabas ka. Siyan. Buntes si Kian Kian. Sa anak ng pamilya Bo, dapat mong alagaan siya.
Sukyankian. Shan, buntis si Kian. Sa iyong panganay, hirap na hirap ako para sa apo. Shan, huwag mo akong bigin. Ipapalaglag mo ang bata. Hindi ayaw ko. Zian, anak Montag, 2. Ayokong ipalaglag. Shan, bitawan mo ako. Buhay 2, di basta pinapatay. Hindi talaga ako. Magkakaanak sa iba maliban kay Shenman. Malamang patay na siya ngayon. Shenman, binigyan ko naman siya ng pagkakataon. Siya mismo ang walang kwenta. Ang sanggol sa sinapupunan ni Kian ay dapat alagaan, ikaw? Wakasan mo na ang relasyon kay Shenman at pakasalan si Kian. Salamat Lola, alagaan mo ang babi, huwag mo akong bigin. Ulitin ko, hindi talaga ako. Boss Bo, may malaking problema. Mabilis ba talagang kumilos ang mga yun? Nakatanggap na ng balita tungkol sa pagkamatay ni Shenman? Nasa amin ang asawa mo. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, maghanda ka agad ng 1 bilyong pisong cash. Bakit? Bakit hindi mo sinunod ang utos ko? Patayin mo agad si Shenman. HMP, ang hinuli namin ay ang misis ng pamilya Bo. Ang pwedeng hingin naming ransom. Hindi katumbas ng perang ibinayad mo. Para patayin siya. Gago. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nabigyan kami ni Busyan ng ransom, kaming bahala sa kanya. Tang asterisk MO. Hinanap ninyo si Boshan. Malalaman din niya ang totoo at ako ang madadamay. Naubos na ang oras natin, Tang. Problema Montag na yan. Basta kapag nakuha namin ang ransom, papatayin namin si Shenman at tatakas na kami. Malayo na kami. Hindi na niya kami mahahana. Paano niyo tunagawa? Oy. Boss, gising na siya. Iba talaga ang babae ni Busyan. Ang ganda ng mukha mo, nakakaloko. Ha ha ha. Wala akong ginawa sa'yo, bakit mo ako kinidnap? Kasi may nakbayat. Para patayin ka. Pero bago ka namin patayin, sisingilin muna namin na malaki si Busyan. Kapag dumating ang ransom, papatayin ka namin agad. Mamamatay din naman tong babae na to. Aya't mas mabuting tayo muna ang mag-enjoy. Ha ha ha. Kapag hinawakan niyo ako, magpapakamatay ako. Kapag nangyari iyon, wala kayong makukuhang pera. Ha ha ha. Astig pala ito. Gusto ko ang matitigas ang ulo. Ha ha. Dito. Kahit gusto mong mamatay, hindi mo magagawa. Ayong dalawa, kalagan nyo siya at pigilan nyo. Titikman ko kung ano ang iba sa asawa ng mayaman. Ha ha ha. Eri. Akabuhay muli. Ganito ba ang kahihinatnan ko? Shenman. Nasaan ang doktor? Master Xiao, paparating na po ang doktor. Anak, Ano? Ano ang sinabi mo, Manman? Master Xiao, dumating na po ako. Naubos ang dugong type A. Bakit hindi ninyo ito sinuri ng maaga? Alam mo ba kung sino ang nakahiga dito? Si Miss Su. ang nag-utos na kunin ang dugong type E noong nakaraan, hindi si Boshan. Si Sukyankian.
Sabi ni Misu, may kamag-anak siyang nangangailangan ng dugo. Kaya kinuha niya ang lahat ng dugong type A sa blood bank. Wala kaming magawa kundi sumunod. Hay, dalhin muna ninyo siya sa morgue. Hintayin muna natin si Po. Sige. Manman, akala ko gaya ng dati. Ginawa mo lang ito para pansinin mo ako. Isang paraan mo lang. Hindi ko inakalang totoo ito. Pasensya na, Manman. Ang ospital na ito ay pinunduhan ng Bo family. Paano nangyari ang ganito? Hindi. Tiyak na may nagplano para sirain ka. Si Sukyankian. Siya, ginamit ni Sukyankian ang tiwala ko. Nagsabuatan siya sa mga shareholder para sa illegal na gawain. Kailangan ko siyang alisin sa Bo Group. Pero Manman, bago yon, kailangan kong lumayo sa'yo. Kung hindi, siguradong mapapahamak ka. Sa huli, ako rin ang nagpasok ng kaaway na sumira sa'yo. Manman, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magbabayad ang mga nanakit sa'yo. Ipaghihiganti kita. Kapag nagawa ko na yon, bababa ako para humingi ng tawad sa'yo at sa anak natin. Manman, patawarin mo ako, pwede ba? Bushan, kahit na ang intensyon mo ay para sa ikabubuti ko, hindi mababago ang pinsalang ginawa mo sa akin. Hindi kita kinamumuhian, pero hindi rin kita patatawarin. Gising ka na, Manman. Okay ka na, Bea? Okay lang. Kung hindi ka pa nagising, baka ginutay-gutay na ni Xiaodu. Ang mga kidnapper. Ito, uminom ka ng tubig. Paano mo nalaman na nakidnap ako? At ang bilis mo pa akong natagpuan. May tao ako sa pamilya Bo. Naging makipag-ayos ko yan. Sa mga kidnapper, kaya sinundan ko ang bakas at natagpuan kita. Inamin din ng mga kidnapper na si Sukyankian ang tunay na mastermind at may ebidensya sila para patunayan ito. Itong si Sukyankian, dahil sa pagbubuntis niya, nakapasok na sa pamilya. Ang pamilya Bo, bulag at tanga. Hindi makilala ang totoong tao, nakakasuka. Mas mabuti pa si Xiaoduo. Sa nakaraang buhay, namatay ako ng malungkot dahil kay Sukyankian. Sa pagkakidnap na ito, siya rin ang mastermind. Babayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Plano kong gamitin ang plano niya laban sa kanya. At ibunyag ang katotohanan kay Sukyankian sa harap ng lahat. At pagkatapos ay makipaghiwalay. Para makawala kay Bushan. May ideya ka, Bea? Tutulungan ka namin. Plano kong... Ano sa palagay mo? Si, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa susunod. Tara na. Bo, napansin ng mga kidnapper ang plano natin. Hindi nila kinuha ang pera at tumakas na. Nasaan ang mga kidnapper? Nahuli na ba? Hindi. Masyadong mabilis sila, nawala kami. Ang mga tauhan natin ay nakakita ng damit ni Mrs. malapit sa bangin. At natagpuan ang pinagtataguan ng mga kidnapper. May bakas ng dugo doon. Pagkatapos ng pagsusuri, kumpirmado kay Mrs. Ion.
Malamang bago tumakas ang mga kidnapper. Para mabilis, tinapos na nila ang bihag. Si Mrs. ay malamang patay na. Impossible. Hindi ako naniniwalang patay na si Shenman. Gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Bo para hanapin si Shenman. Kailangan kong makita siya ng buhay. O patay man. Tama na, mukhang nawawala ka na sa sarili mo dahil kay Shenman. Nababaliw ka na. Para sa kanya, hindi ka na nga pumapasok sa trabaho. Bilang pinuno ng Bo family, dapat mong isipin ang kapakanan ng buong pamilya. Paano mo masasakripisyo ang Bo family para lang sa isang babae? Lola. Kung mamatay si Shenman, mamamatay rin ako. Zian, nagbabanta ka ba sa lola mo? Lola. Alam mong hindi ako nagbibiro. Shan, huminto ka. Bumalik ka. Lahat kayo ay sumusuway. Lola. Si Shenman, talagang salot siya. Dapat hindi natin siya pinapasok sa Bo family. Mabuti nga namatay siya, para matapos na ang lahat. Lola, huwag kang magalit. Swerte ko at patay na si Shenman. Tumakas na rin ang mga kidnapper. Hindi na ako mahuhuli. Sa wakas, ako na ang magiging asawa ni Bo. Maghanda tayo ng libing para kay Shenman. Para mapanatag siya sa kabilang buhay. Hindi papayag si Boss Bo. Huwag mo lang siyang sasabihin. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Itago mo lang sa kanya. Ano? Kung si Shan ay ayaw makinig sa akin, ikaw rin ba? Hindi ako maglalakas loob. Magandang balita. Ang mga tauhan natin na nagunwaring kidnapper ay kumuha ng ransom. Habang tumatakas, iniligo nila ang mga tao para mahanap ang mga damit sa bangin. Ngayon, ang buong Bo family ay naniniwala. Napatay ka na, Shenman. Pagkatapos ng ilang araw, maglilibing sila para sa iyo. Gusto kong malaman kung paano nila gagawin. Ang libing na ito. Ang libing na ito ay magiging malaki para malaman ng lahat. Inimbita nila ang lahat ng mayayaman sa buong lungsod. Mas maraming tao, mas mabuti. Walang makakapigil sa akin ngayon. Sige. Marami silang tao. Kailangan mo ba ng tulong namin? Hindi na. Pero pwede bang hiramin ko ang ilang bodyguard mo, Xiao? Walang problema. Sukian-kian ang utang mo sa akin mula sa nakaraan. Ay panahon na para bayaran mo. Sino kaya yung babeng kasama ni Lola Bo? Hindi mo sakri alam? Siya yung estudyante pinag-aral ni Boss Bo dati. Sabi nila, buntis siya sa anak. Ni Boss Bo. Kapag ipinanganak na ang bata, maaari na silang magpakasal dahil sa bata. Kakamatay lang ni Madam Bo. Ang lupit naman ng pamilya Bo. Shenman, ngayon lahat ng ito ay akin na. Kahit mahal ka ni Buzian, ano naman? Kahit anak ka ng mayaman ng Shen, ngayon, patay ka na lang. Ang bait talaga ni Lola Bo sa akin, binigyan ako ng libing. Na napakagrandyoso. Paano possible? Paano nabuhay si Shenman? Hindi ba si Madam Bo? Tiyo ba tuwamilto? Hindi ba't patay na si Madam Bo? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi pa patay ang tao. Nagmamadali na ang pamilya Bo na maglibing. Sa tingin ko, para lang maging lehitimo ang pagkakabit ng kabit. Talagang walang kwenta. Shenman, kung hindi ka patay, bakit hindi ka umuwi? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa'yo? Dumating ka pa sa libing, ang imatur mo talaga. Kakahanap lang ng pamilya Bo ng dugo ko sa bangin, nagmamadali na. Nailibing ako. Maganda ang libing na gustuhan ko, pero baka hindi ko na magamit. Mukhang baliw ka, bumaba ka, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nakakahiya sa pamilya Bo. Mukhang hindi masaya si Miss Su nang makita akong buhay. Paano naman? Masaya ako. Na nakabalik si Echen. Masaya ka ba o natatakot? Hindi nagtagumpay si Miss Su sa pagpapatay sa akin. Ngayon nabuhay ako at nakatayo sa harap mo. Hindi ko alam kung mailakas pa ng loob. Si Miss Su napatay na ko ulit. Ano ba ang sinasabi mo? Walang patayan-patayan. Nakidnap ka, ano ang kinalaman ko doon, Kian. Echen, kung ako ay inakusahan mo, okay lang. Pero ang anak ko ay inosente, bakit mo ginawa to sa akin? Shenman, hindi ka makapag-anak. Okay lang, pero bakit mo gustong saktan ang lahi ng pamilya Bo? Hindi kita patatawarin. Hindi ako pumapayag. Sino ang nag-utos na ilibing si Shenman?
Kuya Zian, kanina ako. Ay tinulak ni Etienne. Masakit ang tiyan ko, ang anak natin, Shan. Ito ang babaeng ito. Gusto niyang saktan ang lahi ng pamilya Bo. Kanina pinapalo pa ako ng mga bodyguard. Dapat mong parusahan siya. Shenman. Hindi ako nananaginip, bumalik ka. Zian, nabalif ka na ba? Kahit ang anak ng pamilya Bo, hindi mo na pinapansin. Sinabi ko na. Ako lang ang magkakaanak kay Shenman. Ang anak ni Sukyankian, wag na lang. Kuya Zian, Paano mo nagawang maging ganito? Kasakit ang puso mo? Ito ang anak natin. Paano mo nasabing ganyan? Ikaw pa ang may ganang magsalita tungkol sa plano mong pagpatulog sa akin. Hindi pa kita sinisingil. Si MS Su ay hindi buntis. Ano ba ang sinasabi mo? paano ako? Hindi mabubuntis? Noong araw na yon, pinatulog ni MS Su si Bosbo. Gusto niyang gumawa ng masama. Pero nahuli ko sila, ang kanilang mga damit ay maayos na suot, kaya wala talagang nangyari. Ito si Sukyankian. Mukhang inosente, pero sa likod. Ganito pala ang ginagawa. Sinasayang lang ng pamilya Bo ang tulong sa kanya. Tapos siya pa ang nagsumbong. Ito ang tunay na. Taksil, babay ka, niloloko montag ako? Kung wala naman palang nangyari kay MSU, pag-usapan natin. Ang pagpapatay mo, Maging tapat ka. ang galing mo talaga, Yimasu. Nakakita ka pa ng profesional na mamamatay para sa akin. Talagang karangalan ko. Sukyankian. Shan, pakinggan mo ako. Hindi ko siya kilala. Siya ang nagbigay ng pera para patayin si MRS Bo. Sino ba talaga ang nag-utos sa inyo na idawit ako? Ako ay isang estudyante lang. Saan ako kukuha ng pera para bayaran sila? Kuya Shan, kilala mo ako. Hindi ko kayang pumatay ng langgam. Paano pa kaya ang pumatay ng tao? Ang sinabi mo kanina. Totoo ba? Totu, may recording ako. Bibigyan ko kayo ng 100,000 bilang down. Patayin niyo si Shenman. Basta mawala si Shenman. Magiging MRS Bo ako dahil sa pagbubuntis at pagdating ng panahon. Pera lang ang problema. Kapag naging MRS Bo na ako, dagdagan ko pa ng 1,000,000. Hindi, Kuya Shan, pakinggan mo ako. Pek ito, edited, hindi ko kailanman. Nasabi ang mga yon. Si Shenman ang gustong idawit ako. Huwag kang maniwala sa kanya. 2,000,000. Para bilhin ang buhay ni Shenman. Dati akong nag-iisip na inosente ka at walang alam. Pero ngayon, napakasama mo pala. Hindi, Kuya Shan, hindi ko ginawa yon. Maniwala ka sa akin, please. Hindi ko siya pinagtripan. MSU, ikaw isang isang kaso ng pagpapatay. Sumama ka sa amin. Wala akong kinalaman. Sukyankian, akala mo tapos na to. Pagpasok mo sa kulungan, may iba pang naghihintay sa'yo. Ang mga ginawa mo sa akin, ipapatikim ko rin sa'yo. Ang sakit na iyon. Manman, pasensya na, dati pa man. Ay hindi ko nakikilala ang mga tao. Sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Bushan, huli na. Tapos na ang lahat sa atin. Mga kasama, ako si Shenman at si Bushan. Ay maghihiwalay na simula ngayon. Sa hinaharap, maghahanap tayo ng iba, wala ng koneksyon. Madam, Shenman. Hindi ako papayag na umalis ka. Huwag mo akong pilitin. Bo. Kung magwawala ka, dapat kasama ako, si Chiao Duo. Man, nandito ako. Walang makakapinsala sa'yo. Hey Naku. Lalo na yung mga taong ito, kung maglakas loob pa silang magpakulis sa'yo, itong kamao ko. Ay isang suntok lang, babagsak sila. Shenman. Nitong mga nakaraang araw, kasama mo palagi itong taong si Xiaoduo. Kung sino ang kasama ko, wala kang pakialam. At wala kang karapatang magtanong. Mas mabuti pang, hayaan mo kaming umalis kung hindi pananagutan mo ang mga mangyayari. Shenman. Hindi kita susukuan. Kahit na. Natapos na ang kasal natin, lalapit ako sa iyo ulit. Balang araw. Ay babalik ka rin sa akin. Ang libing na, to ay napakamalas. Gibeng ninyo. Opo. Bo, huwag mo nang habulin. Ang mga tao ni Xiao Duo ay hindi natin kayang kalabanin.
Bakit ka pumunta rito? Nag-aalala ako sa'yo. Ay naku, huwag kang makinig sa kanya, takot lang siya sa'yo. Na magpapaawa ka kay Busyan. Ang dating walang takot na si Xiao Duo. Ay may takot din pala. Marami akong kinatatakutan. Natatakot ako na hindi mo makalimutan si Busyan. Natatakot ako na pagsisihan mo ang paghihiwalay at higit sa lahat. Natatakot ako na hindi mo ako gusto. Fa Chai Zhao. May sasabihin ako kay Xiao Duo. Ah. Hoy, ako ito. Pupunta na ako. Xiao Duo, maraming salamat sa tulong mo sa akin itong mga nakaraang araw. Nagpapasalamat ako pero hindi ko matanggap ang pagmamahal mo sa akin. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry. Dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay desisyon ko, at naniniwala ako na balang araw, itingin ka rin sa akin. Siguro. Pero ngayon, gusto ko lang mag-focus sa sarili kong mga bagay. Gets ko, ang pagmamahal ko sa iyo ay pagpapakita ko rin ng sarili ko. Hindi ka naman siguro magiging double standard, na hindi mo hahayaan ang iba na maging totoo sa sarili nila. Opisyal na binuksan ang Commercial Street. Pakiusap, si Ji Shenman Shen ang magpuputol ng ribbon. MS Shen, noong una, binili mo ng mahal. Ang lupang ito na hindi pinaniniwalaan ng marami, pero ngayon ay double ang halaga. At ngayon, naging Commercial Street PA. Pinupuri ng lahat ang iyong foresight. Ano ang susunod? Naplano mo tag, MS Shen? Nag-aral ka pa lang na masteral. Pero bilyonaryo ka na, mayroon ka bang? May babahagi sa amin? Ginong Xiao at Ginong Bo. Ayan ang likod. Maraming naghuhula kung sino sa kanila ang magwawagi sa puso mo. MS Shen, maari mo bang ibahagi sa amin? Sa tingin ko, ang mag-isa at maganda ay isang magandang paraan ng pamumuhay.